dadalhin sa fairy tale. Mga 5 hours lang po to. Pagit-pagit na guys. Jollibee, pagit-pagit na mata. Okay. Jollibee. Hey, it's me, Bads Overon. It's another day, another ka-vlog-vlogan. For today's ka-vlog-vlogan nga mga kabads is going to be super special because I'm officially entering my fiancé era. At ngayon ko pa lang talaga masyashare sa inyo yung POV ko. At may iilan ngang mga nagtatanong kung alam ko ba talaga itong proposal ni Bads Neil sa birthday ko. Ang hirap naman pala maging vlogger, akala nila lahat ay scripted. Pero alam niyo po ba, ang hirap kayang gumawa ng mga vlog na scripted. At isa nga yan sa mga dahilan kung bakit hindi nagtitrend ang mga video natin. At ito na nga, isi-share ko nga po sa inyo kung bakit dito nga ginanap ang birthday ko. At sinabi ko nga po sa inyo sa part 1 ng video na ito na pinangarap ko rin po mag-celebrate ng birthday dito sa Jollibee. At mukhang naging effective naman ang pagpaparinig kay Bads Neil. At sa totoo lang, nagdadalawang isip nga ako kung maniniwala ba talaga ako na talagang siya yung maghahanda para sa birthday ko. At nung binigay niya nga yung invitation galing sa Jollibee, talagang naniwala na ako. Grabe naman, thank you Lord! Sobrang sarap lang sa feeling, no? Kapag nakikita mo talagang nag-e-effort sa'yo yung lalaki. At hindi lang siya basta-bastang lalaki, kundi siya yung lalaki na nagmamahal sa'yo. Masaya siya, napasayahin ka niya. And honestly, sa mga oras na ito, feeling ko talaga ang haba ng hair ko. Grabe, kitang-kita at ramdam na ramdam ko nga talaga yung effort niya. And ang masasabi ko lang, worth it itong surprise niya. And yes po, sobrang na-surprise po ako dahil sa totoo lang, hindi ko po talaga ine-expect to. Siguro may konting expectation dahil ready na rin nga ako at napag-uusapan na rin namin. Pero ayaw ko sobrang mag-expect, lalo na dahil ito ay birthday ko, mahirap nang madismaya. Dahil nung nagkaroon nga siya ng pagkakataon na i-greet ako sa birthday ko, wala akong napapansin talaga. Wala akong nararamdamang may natataranta, may kinakabahan, o may tensyon. Walang senyales akong nararamdaman at nakikita na may mangyayari nga. Kaya grabe, hindi ko nga akalain na ito yung magiging plot twist ng 2025 ko. At syempre, sa amin ni Bads Neil. Pero alam nyo ba, sa totoo lang, matagal na namin napag-uusapan kung kailan siya pwedeng mag-propose. Basta ang mahalaga, matupad niya po yung mga requirements ko. At para sa akin, walang masamang magbigay ng requirements bago mag-yes. At ito na nga, isi-share ko nga lang sa inyo. O diba, syempre, babae ako. Syempre, may mga tsena-tsena tayong gustong ma-experience. Ang unang proposal na ini-imagine ko, yung gagraduate kami. O diba, ang sarap sa feeling, yung naka-black toga kayo, tapos may magpo-propose sa'yo, tapos may magbibigay ng flowers, ganun. Kaso nga lang, hindi kami graduate dahil nga nagkaroon ng pandemic. Kaya nagkaroon ako ng requirements na dapat maging LPT na muna kaming dalawa. At nung naging licensed professional teacher kami, napansin ko na parang hindi pala ito sapat. Aanhin namin ng lisensya kung hindi namin magagamit. What I mean, wala kaming trabaho. Basta ang pinaka-requirement ko sa kanya nun, kailangan may kotse kami at bahay. At syempre, hindi niya mapupundar ito kung wala siyang trabaho. Kaya sabi ko noon, kapag naging teacher 1 na siya, pwede na siyang mag-propose. Pero syempre, gusto ko pa rin na magkaroon kami ng kotse at bahay bago kami mag-settle. At aaminin ko naman, syempre matagal na kami at gusto ko na rin talaga siyang mag-propose. Kaya ang ginawa ko, tinulungan ko na siyang matupad yung mga requirements niya. Pero grabe, hindi ko talaga ine-expect na ma-experience ko pa nga itong proposal na ito dito sa birthday ko. At syempre, mas naging special at mas naging masaya dahil nandito nga kami sa Jollibee. At nakakatuwa pa nga na naging kakuntsaba nga ni Bads nila itong mga crew and stuff. Pero grabe, ini-imagine ko pa lang ano yung feeling kapag may nag-propose. I prayed and asked God na sana maranasan ko ito. Minsan nga naisip ko baka hindi ko na ito maranasan dahil sa tagal na nga namin ni Bads Neil. Pero grabe talaga tong lalaking to. Grabe talaga yung love niya.
Alam mo yung tipong tong lalaking to, kilalang kilala niya ako. More than 7 years na kami and he has seen me in all my seasons. Pumayat, tumaba, umitim, pumuti, may pimples o wala. Lahat ng pagbabago sa katawan at sa karakter ko nakita niya. Lahat ng iyak ko, ng tawa ko, ng kamuritan ko, kabaliwan ko. Kaya sa totoo lang medyo nagtagal nga akong magsabi ng yes sa kanya no. Kasi nagpa-flashback lahat. Pagkatapos tinitignan ko lahat ng mga nasa paligid namin kung paano sila kasaya para sa amin. At syempre, isipin mo yon, may taong tatanggapin ako, mamahalin ako, at mamahalin ako as I am. Kaya I am very grateful to God because ngayon, I'm not scared na ipakita at ibigay lahat ng pagmamahal ko. Dahil sa totoo lang, mas deserve ni Bad Snail na mas mahalin siya. More than anything, this moment taught me that love is not about perfection. It's about being seen, being understood, and being loved unconditionally. Buds, thank you for making me feel this way. Thank you for seeing me, really seeing me, and for choosing me. And thank to God, thank you for answering my prayers in the most beautiful, unexpected way. So yes, welcome to my fiancé era. And now, I am very excited for all the next chapters, all the laughter, tears, adventures, and love. Pero sa totoo lang, hindi birong mag-prepare ng wedding. And to everyone watching, always remember to trust God with your heart, your love, and your timing. Because when He moves, it's always beyond your wildest dreams. And maraming salamat po sa mga magulang namin sa suporta, pagmamahal at gabay nila. Sa mga pamilya namin, kaibigan, mga katrabaho at parte na talaga ng buhay namin. At sa inyong mga manonood, maraming salamat po.